Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay, hindi muna tayo magla-live at may mga pinagkakabalahan ng inyong Principesa. Pero syempre, hindi tayo dapat matambakan ng lessons. So, pag-usapan natin ang mga recent kaganapan. Itong huling vlog kasi ni Miss Maharlika, mga Mawinians, ay nabanggit niya si Taning. Teka lang. Aha. Di umano, binabantayan at minamanmanan si Miss Maharlika ni Taning Pinoy. So bakit? Para ke? Para ano? Para saan? 'Di ba? Bakit minamanmanan? Ang pagkakalam ko mga kuya, tinitiktikan ni Taning si Miss Maharlika para kapag kami nabanggit si Binibing Maharlika na libelous statements, 'di ba? Ay gagamitin nila para masampahan ng kaso. Gusto talaga nilang pilayan. Taning, good luck. Ang alam ko, napakarami ng kasong isinampa kay Miss Maharlika, pero kinakaya niyang harapin ang mga kasong yan, no? Nagkaroon, may isang puting ahas na nagsampa ng kaso sa kanya eh. Na-meet ko na yung puting ahas na yun sa Okada, mga kuya. So, nakakalungkot na kaibigang matalik ni Miss Maharlika yung puting ahas na yun, literal na maputing akla. Pero, ayun nga, in the end, pinili pa rin ng puting ahas si babaeng ahas. Ay, ang saya, magkakasama sila. At syempre si Taning, hindi naman niya ma-deny nor confirm na siya ay pinapaaral ng babaeng ahas at ng puting na yan. Pero mukhang nagbe-benefit, no? Kaya lang Taning, despite na ikaw ay sunod na ang luho ngayon, parang itsapwera ka pa rin, 'di ba? Nasa malayo ka, wala ka dito, hindi na ibigay ang kagustuhan mong mailuklok at tumira sa palasyo ng mga ahas. 'Di ba gustong-gusto mong di umano ha, maging ka-level ni Enrile as political advisor ni Kuting? Hindi binigay sa'yo kasi nga dugyot ka naman Taning, aminado ko namang hindi ka naliligo, mukha ka pang ang sabi sa akin ng mga nakasalamuha mo in the past, ikaw daw ay malakas humipak ng yosi, so ang singaw ng katawan mo mabaho, tapos suplado ka raw, no, mataas ang ere mo. So, mahirap kang pakibagayan. Eh, alam mo naman yang si babaeng ahas, no, feeling elite, at ikaw naman ay isang busabos lang na umasenso ang buhay ngayon, dahil na naging tusok ka. So, still, no, ang tingin pa rin sa'yo ni ahas ay hindi naman bilang mabuting kaibigan, kundi manggagamit lang din at 'di ba gamitan lang naman kayo. Oh, pero sabihin mo na gusto ka niyang makasalamuha, pareho kayong titira sa palasyo ng mga ahas, nunca, never. Kaya ka itinapon diyan sa ano, sa malayo, eme-eming mag-aral ka na lang. Gusto nilang dumistansya sa'yo kasi nga naalibadbaran sila sa pagiging feeling close mo namang talaga. Abay, sumasabay ka pa nga sa kanilang private jet, 'di ba? Taray, kakasalamuha. Dikit ka pa ng dikit sa anak nila. So, hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit sila umiiwas sa'yo, pero ito nga po. Ikaw ba raw ay naghihingalo na? Nagtatanong lang naman kami. Kung pakikinggan natin si Miss Maharlika mamaya, may mga tawag dyan, may mga anong tamang term dyan? May mga ini-insinuate siya na ikaw ay masama ang pakiwamdam, pamparam-pampam, pamparam-param-pam. Masama ang pakiwamdam, pamparam-pam-pam. Oh, so hindi ka naman siguro naghihingalo agaw buhay, pero talagang ginugupo ka baga ng kung ano mang karamdaman? Nagtatanong lang kami. Okay, kahapon po kasi may pinost si Miss Maharlika, mga kababayan, parang ang binabanggit niya dito is si Taning. Sino ba yung Taning na yan? Siya yung number 1 vlogger sa Pilipinas na nakakapagtaka.
vlogger and vlogger kasi nagsusulat yan tapos nagla-live din katulad ko or nagbi-video vlog din. So, number one yan, no? Millions ang followers. Nakakapagtaka na hindi na siya active ngayon sa politics. Ang dami niyang tagahanga. Ang dami mga Filipinos ang nagpa-follow sa kanya. Bakit siya ay nanahimik na at nagbago na ang ihip ng hangin? Hindi na bumabatikos kung talagang para siya sa bayan, para sa, 'di ba, para sa mga OFW, umuutot-utot nga raw yan ng glitters na may pakpak ng unicorn, kung anik-anik pa. DH ng kung sino mang DH ng mga ang kaplastikan mo talaga, Taning. Anyway, yun nga po, I was one actually, Taning, of your followers. Kaya lang binlock mo. Kung mahilig ka mag-block sa mga taong nagtatanong sa'yo nun. Kapag hindi mo gusto ang comment sa mga live mo or comment sa social media, binablock mo. Ako na isang nobody, bigla mong binlock. So, na-curious ako. Baka itong mga allegations ni Miss Maharlika, kayo awan yun ni Miss Maharlika. Panahon pa ni Tatay Digong, panahon nakauupo lang baga ni Tatay Digong or hindi pa nga nakakaupo, nagwawarlahan na kayo. 2016 pa yon. Pumunta ka sa US, kaya ang tawag sa'yo Taning Pinoy kasi nag-iiyak ka doon nung nasa US ka. Sabi mo may taning na ang buhay mo. Hanggang ngayon, buhay ka pa naman. Pero baka naghihingalo ka na, malay ko. Tatanong kami ngayon. Kasi sa recent post nga po ni Miss Maharlika, parang si Taning ang tinutukoy. Aklang kambing, 'di ba nung kampanyahan nung 2022, ang ang tawag ni Taning sa kanyang mga followers ay kakambing. Kasi yung mga pinklawan, ang tawag nila sa mga, 'di ba, sa mga followers ni Lenlen ay kakampink. So tinapatan naman ni Taning ng kakambing, right? Hello mga kakambing, ganun ang tawag niya sa mga followers niya bilang pantapat doon sa mga kakamping. O, baka siya itinutukoy ni Miss Maharlika, ano? Aklang kambing. Aklang kambing. Kambing ba yan? Taba-taba naman na yan, Miss Maharlika. Damulag na yan eh, no? Ang taba na niyan. Talagang lahat ngayon ang dumikit kina Ahas at saka kay Kuting. Parang nagtabaan. Naging masagana ang buhay, di ba? Talagang lahat yata nakakain. Mukbang match. Lahat, kahit yung mga nasa palasyo, yung mga secretaries, nagtabaan, naglusugan, yung iba naman nangitim ang mukha. Bakit kaya? Aklang kambing, pagbabayaran mo lahat ng ninakaw mo sa bayan, Taning. Nagbababala sa'yo si Miss Maharlika kung ikaw tinutukoy. Babayaran mo ang lahat ng ninakaw mo sa bayan. Bakit? Yung pagtira mo sa okay sa ibang bansa? Yung pagtira mo sa London, pera ba yan ng taong bayan? Kasi nakakapagtaka eh. Paano mong na-afford mag-aral sa mamahaling eskwelahan dyan sa UK and then paano kang nakakapamuhay dyan? Wala ka namang part-time job. Sinong nagpapaaral sa'yo ay hindi naman kilalang mayamang angkan ang pamilya mo sa iyang probinsyang kung saan nandun si Regine Velasquez. Kaprobinsya mo si Regine Velasquez, di ba? Paano mo nakakayanan ang pamumuhay dyan sa malayo nang ikaw lang, wala kang trabaho, nag-aaral ka sa isang prestihiyosong universidad at tumataba ka pa ng bonggang-bongga. Tapos kung umuwi ka ng Pilipinas, parang parang tumawid ka lang ng kabilang bayan, afford mo, samantalang kami, mga patay gutom kami, no, mga hampas lupa, nag-aabang lang kami ng piso fare. Bago kami makabiyahe, hirap na hirap nga kami mag-apply ng visa kung gusto namin mag-abroad, di ba? O, ikaw naman, pag ginusto mong umuwi, uwi ka kaagad. Alam niyo mga tatkuya, sinilip ko yung social media ni Taning. Ang mga latest post or yung mga huling post naman maalam na si Taning. Yung mga huling posts kasi niya, mga tatkuya, ay mga interviews niya with the oligarchs, with the billionaires, with the businessmen, mga bigatin, mga July pa yun eh. Taning, ang ganda ng ang ganda ng pagbabalik mo sa Pilipinas during, I think, vacation mo yun sa school, no? Bakit hindi naging consistent? Total, kaya mo namang umuwi ng Pilipinas anytime. Tapos yung program mo yun na talagang namimintog ka sa katabaan, na in-interview mo nga kung sino-sino mga mayayamang Pilipino at mga sikat na mga negosyante sa Pilipinas, mga billionaires nga, mga tatkuya, mga prominenteng tao sa Pilipinas. No? Hindi nagtuloy-tuloy.
Hanggang July lang. Pagbalik mo ng Pilipinas, ang ganda ang ganda ng kick-off mo, di ba? Ano ulit kumbaga, ang taas ng engagement, mga ate at kuya, hundreds of thousands ang views ng kanyang mga interviews. Kasi syempre, matututunan ng mga Pilipino dun sa mga interviews niya sa mga mayayamang negosyante kung paano yung, di ba, yung humble beginnings, paano mag-succeed sa negosyo, ganyan-ganyan, paano nakapaggawa ng empire of whatever they are, di ba, selling or what, paano nilang na-maintain ang yaman despite na ang ekonomiya natin mahina and all that. So maraming matututunan. Trending lagi ang mga interviews ni Taning kasi mga bigatin ng kanyang, syempre mga kaibigan yun ni na Ahas. Kahit na si Taning ay tumahimik ng 2 years sa pagba-vlog, pagbalik niya, nagkaroon siya ng program, ini-air pa yun sa sa I think PTV, no, sa TV network ng Pilipinas, sa state-owned media ng Pilipinas, pag-aari ng Pilipinas na media. Kahit na namimintog si Taning doon, talagang ang syubis-syubis, busog na busog. Oo, ganda pa ng bihis si Taning. Bakit hindi nagtuloy-tuloy, Taning? Masama ba ang pakiramdam mo? Pag humigpit na ang yakap sa'yo ni Tita Aida, sino yung si Tita Aida? Yung barkada ni na Lorna at Mifel? Si Aida o si Lorna o si Fel? Pag humigpit na ang yakap sa'yo ni Tita Aida, useless lahat ng dinorobo mo sa taong bayan. So, ninakaw ba ang dinorobo? Puputok ka na parang lobo. Ay, namimintog na nga si Taning, lobong-lobo naman. Dahil masiba ka, hihilahin ka ni Tita Aida sa Jimpierno. Gigil si Miss Marlica, no? Concern si Satanas sa alaga niyang niyayakap ni Tita Aida. Nag-aalala na raw I think si Satanas na yan, si Palaka yan. Di ba love na love ni Taning yung palakang yan, yung babaeng yan. Niyayapos-yapos nga niya yun eh. Kaya may pa-awareness drama. Ano yung awareness drama? Meron bang mga advocacy ngayon si Smugs na patungkol sa sa mga HIV awareness, gano'n? Sa AIDA awareness, may mga ganyan advocacy, may mga ganyan siyang mga ganap-ganap. Ayon sa Puting Ahas, nagkakahawaan na sila sa sama-samang tsuktsakan habang sumisinghot. Saan kaya ito? Sa Benguet kaya ito? Sinisingil ka na, patabaing kambing na akla. Diyos ko po, patabaing kiyoboy pero kambing pa. Parang feeling ko, ang tinutukoy ni Miss Maharlika dito ay si Taning. Pakinggan muna natin yung kanyang vlog, binibira-bira. Gigil talaga siya kay Taning. Let's listen. Lahat po ng ina-appoint ng gobyerno, hindi po pwedeng i-secret na lang natin ito. Katulad ng ginagawa kay Aklang Kambing. Okay? Na nakabantay siya, may nagsabi sa akin, bawat words ko dito binabantayan ka. Hindi ka ba bakla na na akla na natutuliglig yung tenga mo sa bunganga ko. Kasi never ako nakikinig sa isang taong julul na, na kawatan, binenta ang kaluluwa, di ba? O niyayakap ni Aida o whatever, kung ano pa man. Hindi ko kayang pakinggan yan. Pero according to my source, araw-araw siya nanonood. Di ba? Malapit ka na, yakapin ka na Tita Aida mo at dadalhin ka na sa impyerno. Diba? Kasi binabantayan nila yung bawat word ko para mag-file daw sila ng mga cases, hindi daw nila ako tatantanan. Di wag yung tantanan, hindi ko rin kayo tatantanan, mga ulol kayo. Diba? Kayo lang ba ang pwedeng lumaban? Lalabanan namin ng mga demonyong katulad mo. Kaya ikaw, Aklang Kambing, ipagdasal mo na yung mga gamot na iniinom mo ay epekto pa yan. May effect pa. Kasi pag nababalutan ka na ng mga toxin dahil sa kalalamon mo, kalalantak mo ng nakaw sa bayan, sisingilin ka niyan, Aklang Kambing. Diba? So now, balikan natin dito. Hindi naman siguro siya naghihingalo. Siguro naman masama ang pakiramdam. May mga iniinda kasi wala akong latest na nakitang vlog niya. Taning, maging consistent ka kasi ikaw ang di primera, ikaw ang creme de la creme, ikaw ang institusyon at kung ano pa man ang tawag. Pagdating sa political vlogs, number 1 ka. Nagpapaligsahan kayo ni Miss Maharlika. Actually, tatalong-talo mo siya eh.
well, ang pinoproject mo matalino ka sa math, nag-aaral ka sa abroad, so ang galing-galing mo, ang dami mong tagahanga at tatalino rin ng mga followers mo. Hindi ko alam kung bakit nagogoyo mo pa sila. 'Di ba? Inaabangan ng lahat kung babatikusin mo ang isang politiko o pupurihin, nakikinig ang marami sa iyo. Bakit tumahimik ka? Nasungal-ngalan ka ba kaya tumahimik ka na? Or masama ang pakiramdam mo? Oh, kasi alam niyo mga ate at kuya, ang pagkakaalam ko, yung according sa isang friend nating doctor in the US, yung AIDA naman kasi, pag tinake mo yung specific medicine for that, ikaw ay makakapamuhay ng parang normal. As in, may extend rin naman ang buhay mo. May certain medicine, mahal nga lang, like 1.5 per capsule yata or 2,000 per capsule in Philippine peso. Pero syempre, makakapag-transmit ka pa rin ng virus. Okay, buhay ka, healthy ka ulit sa tinitake mong yan, pero ewan ko lang kung hanggang saan kakayanin ng atay mo ang mga tinitake mong medicines na yan. Tapos, kitang-kita naman kay Taning na mukbang match, di ba? Like, talagang butanding si Taning. Masiba rin. So, baka walang control din sa sarili pagdating sa... wala nga control sa pagkamkam. Kasi saan kumukuha ng ng budget yan? Hindi naman sila alta. Ang sabi niya, nagbenta raw siya ng mga gamit para lang makapunta ng UK at makapag-aral. Hanggang saan naaabutin? Mga dad kuya, even the rich people, even the wealthiest people in the Philippines, they understand na tani nag-aaral ka, naging subject mo naman na economics. Ang resources natin will always be scarce. Kahit sinong pinakamayaman, pwedeng maubusan ng yaman. Katulad na lang nang nangyari ng pandemic, ang daming nadagukan doon, ang daming nagsarang mga negosyo, namulubing tao. 'Di ba? Piling-pili ang mga negosyo nakasurvive, at least yung tailor fit sa ganyan, sa sitwasyon na ang mga tao hindi lumalabas, katulad na lang ng mga Lazada, Shopee at kung ano online business. Pero yung ibang mga negosyo nagsipagsarahan, even yung mga convenience stores, even malls na apektuhan at kung mga malalaking negosyo, even fast foods. So ikaw na nagbenta ng mga gamit, ilang toneladang ginto ang binenta mo at hanggang ngayon hindi pa nauubos ang yaman, nakakaya mo pa rin mamuhay ng walang trabaho at nag-aaral sa mamahaling school. Tapos tani, ikay magparamdam. Ikay napakaganda ng program mo noon na feature sa PTV, di ba? Yung mga interviews mo with the big time. Talagang lalo nakadagdag ng tawag dyan, ng iyong portfolio, yung, di ba, yung mga interviews mo with the bigating negosyante sa Pilipinas. So yung program mo, inaabangan ng marami, laging trending. Tapos naputol na naman, hindi consistent. Ba't hindi mo kayang umuwi, sabi mo, once a month sa Philippines? Total, ang program mong yun, mukhang sagot naman ng palasyo ng mga ahas. Pwede ka mag-demand, ay uuwi ako, gusto nyo magtuloy-tuloy yung program na yan, i-promote yung mga friend ninyong mga elite. O di pa uwiin nyo ako, and then i-interviewin ko, o sagot yung airfare ko, accommodation. Bakit hindi mo tinuloy-tuloy? July, tapos na. Wala nang ganap sa social media mo na naman. Tulog na naman ang iyong millions pa naman ng followers mo. According to SAS, ang kinikita mo sa pagbablog, hundreds of thousands a day. Kasi naging admin mo si SAS sa mga social media mo, may it be on Facebook and on YouTube. Naging admin mo si SAS. Hundreds of thousands daw ang kinikita mo sa mga pa-stars, sa mga pakulay, plus sa monetization ng mga social media mo. Hundreds of thousands. Mga ate at kuya, kung ganun kumita ang YouTube ko or Facebook ko, hindi naman kasi kumita Facebook. Nahihiga na talaga ako sa salapi, di ba? Baka oras-oras nagla-live ako. Sayang yung hundreds of thousands sa isang araw. Milyonaryo ka, wala pang sambuan, ni-let go yan ni Taning. Ano kaya ang kapalit? At kumusta ang kalusugan mo ngayon? Kasi kung ano-ano na lang sinasabi ni Mother Dragon. Mag-comment ka nga sa comment section at mag-like and subscribe ka na rin.